Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagtitiis? Halina't samahan ninyo akong buksan ang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang pagtataksil, lalo na kung ito'y nagmumula sa taong inakala mong magiging iyong kanlungan habang buhay. Paano ka muling babangon kung ang mismong taong nangakong aalalay sa iyo ang siyang dudurog sa iyong pagkatao sa gabing pinakakailangan mo siya? Kasabay ng marahas na pagbuhos ng ulan at ng matalim na pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan ay ang sunod-sunod na paghilab ng tiyan ni Liwayway. Bawat kirot na gumigisi sa kanyang sinapupunan ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang buong katawan. Nakahawak siya sa malaki na niyang tiyan, habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa mga luhang hindi niya na mapigilan. Dante, tulungan mo ako. Halos pabulong niyang pakiusap, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit at takot. Ngunit ang lalaking tinatawag niya, ang kanyang asawang si Dante Montenegro, ay tila walang naririnig. Nakatayo ito sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling necktie. Ang bango ng kanyang pabango ay nangingibabaw sa hangin. Isang halimuyak na dati, nagbibigay ng kapanatagan kay Liwayway. Ngunit ngayoy tila lason na sumasakal sa kanya. Ang sakit-sakit na, Dante. Manganganak na yata ako. Muling pakiusap ni Liwayway habang sinubukan niyang tumayo mula sa pagkakaluhod sa sahig. Isang panibagong bugso ng sakit ang muling naramdaman niya. Napasigaw siya ng mahina. Sa wakas ay nilingon siya ni Dante. Ngunit ang mga mata nito ay walang bahid ng pag-aalala. Malamig. Mapanghusga. Tila isa lamang siyang istorbo sa napakahalagang lakad nito. Huwag mo akong daanin sa drama mo, Liwayway. Walang emosyon nitong sabi. Alam kong ginagawa mo lang to para sirain ang gabi ko. May mahalaga akong dinner meeting at hindi mo yon sisirain. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Hindi drama ang nararamdaman niya. Totoo ang bawat kirot. Totoo ang takot na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi, Dante, totoo to. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. Ngunit imbes na tulungan, walang awa siyang nilapitan ni Dante at marahas na hinawakan sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at masakit. Sinabi ko nang tigilan mo yan. Sigaw nito, ang boses ay umaling-aungaw sa buong silid. Kung manganganak ka talaga, edi magtawag ka ng ambulansya. Huwag mo akong abalahin. Hinila siya ni Dante palabas ng kanilang silid, pababa sa engrandeng hagdanan ng kanilang mansyon sa Costa Esmeralda. Wala nang nagawa si Liwayway kundi ang magpatangay, habang ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Bawat hakbang ay parusa. Ang bawat paghinga niya ay puno ng sakit. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwang sinasaktan ng sarili niyang asawa. Pagdating sa malaking pinto ng mansyon, walang pag-aatubili itong binuksan ni Dante. Ang malamig at malakas na hangin ng unos ay agad na humampas sa manipis na pantulog ni Liwayway. Itinulak siya ni Dante palabas. Bumagsak si Liwayway sa basa at malamig na semento ng kanilang beranda. Ang lakas ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang buong katawan, ngunit wala na siyang pakialam. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang tunog ng pag-lock nito. Iniwan siya. Itinaboy na parang isang hayop sa gitna ng palalambot
Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang duster. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng nag-iisang tao na inaakala niyang makakatulong sa kanya. Ang kanyang ina. "Inay!" Umiiyak niyang sabi nang sagutin ang tawag. "Inay, tulungan niyo po ako. Si Dante, pinalayas niya ako. Kaso, manganganak na po ako. Wasampi na mapapimaniya." Saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago niya narinig ang boses ng kanyang ina, si Corazon. Ngunit ang boses na iyon ay hindi naglalaman ng pag-aalala, kundi ng pagkainis. "Anak naman, huwag mo namang guluhin si Dante. Alam mo namang importante ang trabaho ng asawa mo. Baka naman nag-iinarte ka lang? Intindihin mo na lang ang asawa mo. Pagod lang yon." Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Liwayway ang mga salitang iyon. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi naniwala sa kanya. Kahit ang ina na dapat sana'y kanyang takbuhan ay kumampi pa sa lalaking umapi sa kanya. Pinatay ang tawag. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Wala na. Wala na siyang matatakbuhan. Siya na lang mag-isa. Isang matinding kirot na hindi niya pa naramdaman ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Mas matindi kaysa kanina. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay nilunod ng malakas na kulog. Ang kanyang paningin ay unti-unting nanlabo. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga luhang nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. At sa gitna ng unos, sa ilalim ng walang awang langit, tuluyan ng nilamon ng dilim ang kanyang malay, habang ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay pilit na kumakawala. Ang unang iminulat ni Liwayway ay ang liwanag ng isang puting ilaw sa itaas niya, at ang amoy ng antiseptiko na tila dumidikit sa hangin. Kasunod nito ay ang ingay ng mga gulong ng stretcher na mabilis na tumatakbo sa isang makinis na sahig, at ang mga boses na hindi niya kilala. Stable na ang vital signs niya, pero may high-risk pregnancy. Ihanda ang delivery room. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humaplos sa kanyang noo. "Ineng, ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Nasa ospital ka na," sabi ng isang maginoong boses. Iyon ang boses ng lalaking nakakita sa kanya sa kalsada. Isang taxi driver na may ginintuang puso na hindi nagdalawang isip na isakay siya at dalhin sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Hindi na nagawang magpasalamat ni Liwayway. Muli na namang umatake ang matinding paghilab, at ang tanging nagawa niya ay ang humawak ng mahigpit sa bakal na gilid ng stretcher. Ang kanyang buong mundo ay naging isang walang katapusang siklo ng sakit at hirap. Sa loob ng delivery room, sa gitna ng sigawan at ng malamig na kagamitang medikal, naramdaman ni Liwayway ang sukdulan ng kanyang pag-iisa. Walang asawang nakahawak sa kanyang kamay. Walang inang nagbibigay ng lakas ng loob. Tanging ang mga utos ng doktor at ang mahinahong tinig ng isang nurse ang kanyang naririnig. "Kaya mo yan, ma'am. Ire mo lang ng malakas. Para sa baby mo," sabi ng nurse, isang dalagang nagngangalang Lani. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at habag. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Liwayway. Sa bawat pag-ire niya, si Nurse Lani ang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, bumubulong ng mga salitang pampalakas loob. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, sa isang huling, malakas na sigaw,
Narinig ni Liwayway ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang malakas na iyak ng isang sanggol. Nawala ang lahat ng sakit. Nawala ang lahat ng pait. Sa isang iglap, tila nabura ang alaala ng unos, ng pagtataboy, ng pagtataksil. Ang tanging mahalaga na lang ay ang munting nilalang na iyon. Inilapag ni Nars Lani sa kanyang dibdib ang isang maliit at napakagandang sanggol na babae. Binalot ito sa puting kumot. Sa pagdampi ng balat ng sanggol sa kanya, bumuhos ang mga luha ni Liwayway. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng purong pagmamahal. Hinaplos niya ang maliliit nitong daliri, ang malambot nitong buhok. "Ikaw ang bituin ng buhay ko," bulong niya sa sanggol, habang hinahagkan ito sa noo. "Ikaw si Tala, ang aking tala." Sa mga sumunod na araw sa ospital, si Tala ang naging sentro ng mundo ni Liwayway. Ngunit kasabay ng kaligayahang iyon ay ang pagharap sa mapait na katotohanan. Wala siyang pera, wala siyang damit para sa sanggol, wala siyang mauuwian. Isang hapon, habang natutulog si Tala, lumabas si Liwayway sa ward para humingi ng tubig. Sa pasilyo, sa isang maliit na telebisyong nakasabit sa pader, nakuha ng isang balita ang kanyang atensyon. Naroon ang mukha ni Dante. Nakangiti ito, nakatayo sa tabi ng isang babaeng napakaganda at elegante, si Silvana Rivas. Nasa isang high-profile charity event sila. Ang business tycoon na si Mr. Dante Montenegro, kasama ang kanyang bagong inspirasyon, ang socialite na si Miss Silvana Rivas, ay nag-donate ng milyon-milyong piso para sa bagong itatayong orphanage, sabi ng reporter sa TV. Hawak kamay sila. Ang ngiti sa mga labi ni Dante ay ang parehong ngiti na ibinibigay nito sa kanya noon. Ang paraan ng pagtingin nito kay Silvana ay puno ng paghanga. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakita mula rito. Para siyang sinaksak muli. Ngunit ngayon, mas malalim, mas masakit. Habang siya ay naghihirap sa panganganak, ang lalaking dapat sana'y nasa tabi niya ay masayang ipinagmamalaki ang bago nitong kaligayahan sa buong mundo. Bumalik siya sa kanyang kama na tila isang kaluluwang nawawala sa sarili. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. "Hindi kita pababayaan, anak, kahit anong mangyari," bulong niya, habang pinipigilan ang sariling mapahagulgol. Nang dumating ang araw na kailangan na nilang umalis sa ospital, lumapit sa kanya si Nars Lani. May dala itong isang maliit na paper bag. "Ma'am Liwayway, para po sa inyo," mahina nitong sabi. "Ilang pirasong damit po para kay baby at konting pagkain. Pasensya na po. Ito lang ang nakayanan ko." Tiningnan ni Liwayway ang nurse. Ang mga matay nagpapasalamat at nagtatanong, bakit napakabuti nito sa kanya? Ngumiti lang si Nars Lani, isang ngiting puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Liwayway. "Mag-iingat po kayo palagi." Hawak ang paper bag sa isang kamay at si Tala sa kabilang braso. Lumabas si Liwayway sa pintuan ng ospital. Ang sikat ng araw ay tila tumatagos sa kanyang balat, isang paalala ng bagong mundo na kailangan niyang harapin. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, sa gitna ng ingay ng mga busina at ng mga taong nagmamadali. Niyakap niya si Tala. Sa buong mundo, silang dalawa na lang. Walang pera, walang tahanan, walang direksyon.
Ang tanging mayroon siya ay ang maliit na bituin sa kanyang mga bisig at isang puso na puno ng sugat, ngunit pilit na tumitibok para dito. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. Para kay Liwayway, ang 5 taon na iyon ay tila isang buong buhay na puno ng pagod, puyat, at walang katapusang pakikibaka. Ang dati, malalambot niyang mga kamay ay ngayoy magaspang na at may kalyo. Saksi sa libu-libong plato na kanyang hinugasan sa isang karinderya, sa daan-daang kilo ng damit na kanyang nilabhan para sa iba, at sa init ng araw na tiniis niya habang naglalako ng kakanin sa kalye. Ang kanilang mundo ay isang maliit at masikip na kwarto sa isang paupahang gumigising kasabay ng ingay ng lungsod. Dito, sa 4 na sulok ng kwartong ito, itinaguyod niyang mag-isa ang kanyang anak. Ang kanyang si Tala. Si Tala ang kanyang lakas. Ang bawat ngiti nito ay sapat na para pawiin ang pagod sa kanyang katawan. Ang bawat yakap nito sa gabi ay sapat na para punan ang puwang sa kanyang puso. Sa murang edad, tila naiintindihan na ng bata ang kanilang kalagayan. Hindi ito naghahanap ng mga laruang hindi nila kayang bilhin. Kuntento na ito sa mga krayolang nabibili ni Liwayway mula sa kakarampot niyang kita at sa mga kwentong binabasa niya para dito bago matulog. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa pagtutupi ng mga damit na kalalabalang, at si Tala naman ay tahimik na nagkukulay sa isang lumang notebook sa sahig, may kumatok sa kanilang pinto. "Kartero po," nagulat si Liwayway. Sino naman ang magpapadala ng sulat sa kanya? Wala siyang kamag-anak na nakakaalam ng kanilang tinitirhan. Wala siyang kaibigan. Maingat niyang binuksan ang pinto. Isang unipormadong kartero ang bumungad sa kanya. May hawak na isang makapal at puting sobre. "Kayo po ba si Miss Liwayway Alcantara?" tanong ng kartero. Tumango si Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Matagal na mula nang may tumawag sa kanya sa kanyang buong pangalan. Iniabot sa kanya ang sobre. Sa itaas na kaliwang bahagi nito ay may nakatatak na pangalan at address ng isang law firm na hindi niya kailanman narinig. De la Vega and Associates Law Offices. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sulat. Tila isa itong bagay mula sa ibang mundo. Isang bagay na hindi nabibilang sa simple at mahirap niyang buhay. Isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kanilang papag. "Mama, ano po yan?" tanong ni Tala. Lumapit ito at tumingala sa kanya, ang mga matay puno ng pag-usisa. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng anak. "Hindi ko alam, anak," mahina niyang sagot. "Pero galing yata sa pamilya ni lolo mo." Ang kanyang ama. Ang ama niyang namayapa bago pa man niya makilala si Dante. Isang ama na simple lang din ang naging pamumuhay. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, may mga dokumentong mukhang opisyal at isang piraso ng papel na nakatupi. Binasa niya ang nasa makinilyadong liham. Ang mga salita ay formal at mahirap intindihin, ngunit habang binabasa niya ito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sulat ay mula sa isang attorney, Solomon de la Vega, ang abogado ng kanyang yumaong ama. Nakasaad dito na bilang nag-iisang tagapagmana, siya ang legal na may-ari ng isang ari-arian na naiwan sa kanya, isang lupain. Isang malawak na lupain
sa isang probinsya sa Batangas, sa isang lugar na tinatawag na Bukang Liwayway. Hindi makapaniwala si Liwayway. Lupa. Kailan pa nagkaroon ng lupa ang kanyang ama? Ang alam niya'y isang simpleng karpintero lang ito. Pagkatapos basahin ang opisyal na sulat, kinuha niya ang nakatuping papel. Luma na ito at medyo naninilaw na. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Pamilyar pa rin sa kanya ang bawat kurba ng mga letra. Iilang salita lamang ang nakasulat dito. Isang mensaheng tila isang bugtong. Anak kong Liwayway, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay matagal na akong wala. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ating munting paraiso. Alagaan mo sana ito. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay wala sa lupa, kundi sa kung ano ang bumubukal mula rito. Paulit-ulit na binasa ni Liwayway ang huling pangungusap. Ang tunay na yaman ay wala sa lupa, kundi sa kung ano ang bumubukal mula rito. Ano ang ibig sabihin nito? Isang bukal? Isang ilog? Hawak ang sulat, napatingin siya sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 mahahabang taon, isang emosyon maliban sa pagod at kalungkutan ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang hiwaga sa likod ng mga salita ng kanyang ama. Ngunit ang sulat na ito ay higit pa sa isang dokumento ng mana. Ito ay isang liham mula sa nakaraan, isang tinig mula sa libingan. At sa gitna ng kanyang madilim na mundo, ito ay isang maliit na kislap ng liwanag. Isang kislap ng pag-asa. Suot ang nag-iisang disenteng bestida na hiniram pa niya sa kanyang kapitbahay at may halong kaba at pag-asa sa kanyang dibdib. Tinahak ni Liwayway ang daan patungo sa opisina ni Attorney Solomon de la Vega. Ang gusali pa lamang ay tila mula na sa ibang mundo. Mataas, makintab, at malamig ang hangin sa loob. Malayong malayo sa pamilyar na init at alikabok ng mga kalsadang kanyang nilalakaran araw-araw. Ang opisina ni Attorney de la Vega ay maluwag at tahimik, napapalibutan ng mga estanteng puno ng makakapal na libro. Sumalubong sa kanya ang isang may edad ng lalaki na may salamin sa mata at isang aurang puno ng karunungan at integridad. Siya si Attorney Solomon de la Vega. Magalang siya nitong pinaupo. Salamat sa pagpunta mo, Miss Alcantara. O mas gugustuhin mo bang tawagin kitang Liwayway? Magiliw nitong tanong. Liwayway na lang po at walang po, attorney. Sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang abogado. Inilatag nito sa malaking mesa ang ilang mga dokumento at isang malaking mapa. Liwayway, ang lupang ipinamanas sa iyo ng iyong ama sa Bukang Liwayway, Batangas ay hindi isang ordinaryong lupain. Itinuro ng abogado ang isang bahagi ng mapa. Ilang taon bago pumanaw ang iyong ama, kumuha siya ng mga geological survey. At natuklasan niya ito. May inilabas itong isang technical report. Ang iyong lupain ay nakaupo sa ibabaw ng isang napakalaki at bihirang bukal ng mineral water. Hindi lang basta tubig, liwayway. Ayon sa mga pagsusuri, mayroon itong mga healing properties. Ang potensyal nito para gawing isang world-class wellness resort and spa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Natulala si Liwayway. Daan-daang milyon. Tila isang panaginip. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang mga pangarap para kay Tala. Sa isang iglap, tila abot kamay na niya.
Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Salamat, Itay," bulong niya sa hangin. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Attorney De La Vega ay biglang napalitan ng seryosong ekspresyon. "Pero may isa pa akong kailangang ipakita sa iyo, Liwayway. At ito ang masakit na parte. May kinuha itong isang lumang folder. Nang buksan niya ito, ang puso ni Liwayway ay biglang bumilis ang tibok. Nasa loob nito ang mga lumang liham. Mga liham na ipinadala sa kanyang ama. Ang pangalan sa itaas na bahagi ng sulat ay tila isang multo mula sa nakaraan, Dante Montenegro. Bago pa man kayo magkakilala ni Dante, paliwanag ng abogado, alam na niya ang tungkol sa bukal na ito. Sinubukan niyang bilhin ang lupa mula sa iyong ama sa napakababang halaga. Inilapit ng abogado ang isa sa mga sulat. Binasa ito ni Liwayway. Ang mga salita ni Dante ay puno ng pagkukunwari at panlilinlang. "Ginoong Alcantara, isang hamak na bukal lang iyan. Ang alok ko ay higit pa sa sapat para sa isang walang kwentang lupa." Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. At doon nagsimula ang lahat. Inilahad ng abogado ang isang teorya na sinusuportahan ng mga ebidensya. Nang mabigo si Dante na makuha ang lupa sa legal na paraan, ginamit niya ang ibang paraan. Ginamit niya ang anak ng may-ari. Ginamit niya si Liwayway. Bawat salita ng abogado ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang kasal, ang lahat ng matatamis na salita at pangako. Lahat ay kasinungalingan. Hindi siya minahal ni Dante. Ang minahal nito ay ang lupang nakapangalan sa kanya. Hindi siya asawa. Isa siyang susi, isang kasangkapan para sa kasakiman nito. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata kanina ay biglang natuyo. Ang pasasalamat ay napalitan ng isang malamig at nagbabagang galit. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang gabing itinaboy siya. Ang sakit ng panganganak ng mag-isa. Ang 5 taon ng paghihirap. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa isang simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang napakatagal at napakasuklam na plano. Tumingin siya kay Attorney De La Vega. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang matibay at nakakatakot na determinasyon. Tumayo siya. "Hindi lang ang lupa ang babawiin ko, Attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. "Babawiin ko ang bawat sentimo na ninakaw niya. Babawiin ko ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata. Babawiin ko ang dignidad na tinanggal niya sa akin. Babawiin ko ang lahat." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney De La Vega. Tila ito na ang reaksyong kanyang hinihintay. Tumayo rin ito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liwayway. "Kung ganoon," sabi ng abogado sa isang mahinang boses na puno ng estratehiya, "mayroon akong isang mungkahi. Huwag mo siyang harapin ng direkta. Bilhin natin ang kanyang kumpanya nang hindi niya nalalaman." Ang opisina ni Dante Montenegro sa pinakamataas na palapag ng Montenegro Tower ay isang testamento ng kanyang kayabangan at kapangyarihan. Ang mga bintanang salamin ay nagbibigay ng panoramic view ng lumalaking skyline ng Metro Manila. Isang mundong tila hawak niya sa kanyang palad. Siya ang hari ng real estate.
isang pangalan na kinikilala at kinatatakutan sa industriya. Ngunit sa likod ng marangyang fasad na iyon, may bahagyang pumipintig na tensyon. Nakaupo si Dante sa dulo ng isang mahabang conference table. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikinig sa presentasyon ng kanyang Chief Financial Officer. Mr. Montenegro, ang ating mga proyekto sa Pampanga at Cavite ay lumampas na sa budget ng halos 20%. At ang loan na kinuha natin sa Global Bank para sa Costa Esmeralda Phase 2 ay kailangan ng bayaran sa susunod na quarter. Paliwanag ng CFO, ang boses ay bahagyang kinakabahan. Sumimangot si Dante. At anong problema doon? Palagi naman tayong nakakahanap ng paraan, hindi ba? Montenegro Holdings is too big to fail. Isang shareholder, si Ginoong Reyes, ang nagtaas ng kamay. Pero, Mr. Montenegro, sa dami ng kompetisyon ngayon at sa pagtaas ng interest rates, baka kailangan nating maging mas maingat. May mga balita pa na may nagbabagsak ng presyo ng lupa sa Batangas. Tigilan mo yan, Ginoong Reyes! Galit na putol ni Dante. Ang Batangas ay hindi kailanman magiging malaking merkado para sa atin. Ang focus natin ay Manila at mga karatig probinsya. Mga duwag lamang ang umaatras sa gitna ng laban. Montenegro Holdings will only move forward. Sa kabila ng kanyang panlabas na kumpiyansa, may nararamdaman ng bahagyang kaba si Dante sa kanyang dibdib. Totoo, malaki ang kanilang exposure sa utang. Ngunit ang pag-amin yon ay isang tanda ng kahinaan. Isang bagay na hindi niya kayang ipakita. Pagkatapos ng meeting, pumasok si Silvana Rivas sa kanyang opisina, may dalang tasa ng kape. Maganda at eleganteng-elegante ito sa kanyang designer dress. Mukhang may bumabagabag sa aking business king. Malambing nitong tanong, habang hinahaplos ang kanyang balikat. Mga matatandang duwag lang, reklamo ni Dante. Hindi nila maintindihan ang big picture. Kailangan lang nating maging agresibo. Maybe you could sell some of the less profitable assets? Like that old land in Batangas? Suhestyon ni Silvana habang nag-iisip. Napahagikhik si Dante. Ang lupang iyon? Mayroon akong isang piraso ng lupa sa Batangas na nakuha ko sa isang napakababang halaga mula sa isang walang kwentang pamilya. Walang halaga yan, Silvana. Tanging gagamitin ko lang yan para sa tax write-off. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak at walang kaalam-alam na ang bawat salita ay bumabalik sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, habang nag-iisang nagtatrabaho si Dante, isang tawag ang dumating mula sa kanyang head ng finance department. Sir, mayroon po kaming napapansin. May isang entity na patuloy na bumibili ng malaking volume ng shares ng Montenegro Holdings sa stock market. Sabi ng boses sa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Dante. Sino? Bakit hindi ninyo ito na-monitor agad? Sinubukan po namin, sir. Pero napakabilis ng kanilang galaw. Tila hindi sila humihinto sa pagbili. May isang block po ng shares na biglang nabili sa mataas na presyo kaninang hapon mula sa isang shareholder na biglang nagbenta dahil sa panic. Napaisip si Dante. Isang kompetisyon? Isang hostile takeover? Sino ang nangahas? Huwag kayong mag-alala, sabi ni Dante. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kumpiyansa. Kung sino man siya, nag-aaksaya lang siya ng pera. Montenegro Holdings is untouchable. Siguraduhin ninyong mahigpit ang ating security at alamin ninyo kung sino ang mga taong nasa likod nito.
Hindi ko hahayaan na may makagulo sa aking imperyo. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang uneasiness na nagsimulang gumapang. Ang pagtaas ng mga gastos, ang mga babala ng kanyang CFO, at ngayon ang misteryosong mamumuhunan na ito. Tinitigan niya ang malawak na view ng syudad mula sa kanyang opisina. Dito, siya ang nakatayo sa tuktok. Dito, siya ang nagdidikta. Walang sino man ang makakakuha sa kanya. Walang sino man ang makakapagbagsak sa kanya. Hindi siya hahayaan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga ilaw sa ibaba, may isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang pangalan na matagal na niyang inilibing sa limot. Liwayway. Ngunit mabilis niya itong ipinilig. Imposible. Isang hamak na babae lamang iyon. Walang kakayahan. Hindi niya ito magagawa. Hindi. Sa ilalim ng bagong katauhan na binuo ni Attorney De La Vega, si Liwayway ay nagsimulang gumalaw sa isang mundo na dati pinapangarap niya lang. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang naglalaba o ang babaeng naglalako ng kakanin sa ilalim ng init ng araw. Ngayon, siya ay isang kliyente na nakikipagpulong sa mga financial advisor sa mga tahimik na kapihan, isang mamumuhunan na pinag-aaralan ang bawat galaw ng stock market. Isang hapon, habang mag-isa siyang nakaupo sa isang hindi gaanong mataong cafe sa Makati at pinag-aaralan ang mga financial reports ng Montenegro Holdings, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Ma'am Liwayway, napatingala si Liwayway. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Saglit siyang natigilan bago niya ito nakilala. Ang mga matang iyon, mga matang puno ng habag at pag-unawa na hindi niya malilimutan. Nars Lani, gulat niyang tanong. Ngumiti si Lani, isang ngiting tila may dalang bigat. Ako nga po, pasensya na sa abala, pero pwede ba akong makiupo saglit? Oo naman, syempre, agad na sagot ni Liwayway habang inaayos ang mga dokumento sa mesa. Kumusta ka na? Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Tala kung hindi dahil sa'yo noon. Umupo si Lani. Hindi ito nagsalita agad. Tila hinahanap ang tamang mga salita. Ang totoo niyan, Liwayway. Panimula nito sa isang seryosong tono. Hindi iyon pagkakataon. Napakunot ang noo ni Liwayway. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lani. Nang dalhin ka sa ospital 5 taon na ang nakalipas, narinig ko ang pangalan ng asawa mo sa registration form, Montenegro. Alam ko na noon kung sino ka, at ang pagtulong ko sa iyo, may dahilan iyon. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Liwayway. Anong koneksyon mayroon ang nurse na ito kay Dante? Ang aking ama? Pagpapatuloy ni Lani, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, ay isang maliit na kontraktor. Marangal siyang nagtatrabaho. 10 taon na ang nakalipas. Nakakuha siya ng isang malaking proyekto. Kasosyo ang isang baguhang developer pa lang noon. Ang pangalan ng developer na iyon ay Dante Montenegro. Para na namang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Liwayway. Pinagkatiwalaan siya ng tatay ko. Kwento ni Lani. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit nilinlang siya ni Dante. Ginamit ni Dante ang pangalan ng kumpanya ng tatay para makakuha ng mga materyales. Ngunit hindi niya ito binayaran.
Pinalabas niya na ang tatay ko ang may kasalanan sa pagkaantala ng proyekto. Nawala ang lahat sa amin. Ang aming bahay, ang aming ipon, ang dignidad ng aking ama. Napahawak si Lani sa kanyang dibdib. Isang araw, hindi na niya kinaya ang kahihiyan at ang mga utang. Natagpuan na lang namin siya sa aming garahe. Wala nang buhay. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang galit na nararamdaman niya para kay Dante ay biglang nadagdagan ng isa pang emosyon. Isang malalim na pakikiramay sa babaeng nasa harap niya. Tumingin si Lani ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Kaya nang makita kita sa gabing iyon, sugatan, itinaboy, at naghihirap, nakita ko sa mga mata mo ang sakit na dinanas din ng pamilya ko dahil sa kanya. Alam ko na balang araw, darating ang pagkakataon na babawi ka. At gusto kong maging bahagi niyon. May kinuha si Lani mula sa kanyang bag. Isang luma at medyo kupas ng notebook. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Bago mamatay ang tatay, isinulat niya rito ang lahat, sabi ni Lani. Ang lahat ng transaksyon nila ni Dante, ang mga numero, ang mga ebidensya ng kanyang mga pandaraya at pagnanakaw. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang panahon. Binuksan ni Liwayway ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay, mga numero, at mga resibo. Ito ay isang testamento ng pagtataksil na ginawa ni Dante bago pa man niya makuha ang kanyang kapangyarihan. Ito ang sandata natin, Liwayway, sabi ni Lani. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Gamitin mo ito para pabagsakin siya. Para sa akin. Para sa tatay ko. At para sa iyo. Nanginginig na hinawakan ni Liwayway ang notebook. Ito ang nawawalang piraso. Ito ang patunay na si Dante ay isang halimaw hindi lang sa kanya, kundi sa marami pang iba. Nang akmang magpapasalamat si Liwayway, muling nagsalita si Lani. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. At may isa pa siyang sikreto. Isang bagay na narinig ko mismo sa kanya noong minsang nagpunta siya sa ospital para sa isang minor injury. Mayroon siyang lihim na bank account sa Cayman Islands. Doon niya itinatago ang lahat ng marumi niyang pera. Ang umaga ni Dante Montenegro ay palaging nagsisimula sa parehong ritual. Isang tasa ng itim na kape, isang pagtanaw sa syudad mula sa kanyang bintana at ang pagbasa ng business section ng mga pangunahing pahayagan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatunay sa sarili na siya pa rin ang hari, na ang kanyang pangalan ay katumbas pa rin ng tagumpay. Ngunit sa umagang iyon, ang ritual ay brutal na sinira. Hindi sa business section nakita ni Dante ang kanyang pangalan, kundi sa mismong front page. Ang headline na nakasulat sa malalaki at itim na letra ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Montenegro Holdings, iniimbestigahan dahil sa mga maanumalyang proyekto noon. Nabitawan niya ang tasa ng kape. Ang mamahaling porselana ay nabasag sa marmol na sahig, kasabay ng pagguho ng kanyang kumpiyansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang artikulo. Nakasaad doon ang mga detalye ng mga lumang transaksyon, mga proyekto na matagal na niyang ibinaon sa limot, mga proyekto kung saan siya ay nakipagsosyo sa mga maliliit na kontraktor na kalaunay misteryosong nalugi. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga numero, lahat ay nandoon.
Tila isang multo mula sa nakaraan na bumangon para singilin siya. Sino? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Sino ang naglakas loob na gawin ito sa akin? Sa isang iglap ng purong galit, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumilapon ang mga papeles, ang mamahaling pluma, at ang isang picture frame na naglalaman ng litrato nila ni Silvana. Bumasag ito sa sahig. Ang kanyang perpektong opisina ay naging isang larawan ng kaguluhan, isang refleksyon ng namumuong bagyo sa kanyang isipan. Pumasok si Silvana, naakit ng ingay. Natigilan ito nang makita ang nagkalat na bubog at ang nanlilisik na mga mata ni Dante. Dante, anong nangyari? Nag-aalala nitong tanong. Inihagis ni Dante ang pahayagan sa paanan nito. Basahin mo. May traidor sa loob ng kumpanyang ito. May naglalabas ng mga impormasyon na dapat ay matagal nang nakabaon. Pinulot ni Silvana ang pahayagan at mabilis na binasa ang headline. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nila nalaman ang tungkol dito? Tinitigan siya ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Iyan din ang tanong ko, Silvana. Sino ang may access sa mga lumang file na iyon? Sino ang makikinabang kung babagsak ako? Huwag mong sabihing ako ang pinaghihinalaan mo. Hindi makapaniwalang sagot ni Silvana. Bakit hindi? Sigaw ni Dante. Ang kanyang paranoia ay nagsisimula nang lamunin ang kanyang rason. Ikaw ang pinakamalapit sa akin. Alam mo ang lahat ng sikreto ko. Baka ikaw ang nagtaksil sa akin. Wala kang karapatang pagbintangan ako, Dante. Ganti ni Silvana. Ang kanyang boses ay nasasaktan at puno ng galit. Sa lahat ng ginawa ko para sa iyo mo ito ang isusukli mo sa akin. Tumalikod si Silvana at mabilis na lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Dante na mag-isa, humihingal sa galit, hindi na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga telepono sa Montenegro Holdings ay walang tigil sa pagtunog. Nagpanik ang mga investor. Isa sa mga pinakamalaking proyekto nila sa Laguna, na nakasalalay sa tiwala ng publiko, ay biglaang ipinatigil ng gobyerno para sa isang masusing investigasyon. Ang presyo ng kanilang mga kofyo sa merkado ay bumulusok pababa na tila isang batong inihulog mula sa langit. Kinuha ni Dante ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang kanyang troubleshooter. Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Gusto kong malaman kung sino ang nagpakalat ng impormasyon sa media. Bawat detalye. At kasabay niyan, gusto kong malaman kung sino ang aninong mamumuhunan na patuloy na bumibili ng ating mga shares. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. I want a name. Now. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang opisina. Sinusubukang ayusin ang pinsala, ngunit tila lahat ng kanyang galaw ay walang saysay. Ang haligi ng kanyang imperyo ay nagsisimula ng gumuho. Gabi na nang muling tumawag si Marco. Boss, may update na ako, sabi nito sa kabilang linya, tungkol sa mamumuhunan. Napakahirap i-trace. Pero ang aming mga source ay nagsasabi na ang pera ay dumadaloy sa pamamagitan ng iba't ibang shell corporations. Pero nag-iwan sila ng isang bakas. Ano yon? Walang pasensyang tanong ni Dante. Nag-atubili si Marco. Boss, ang pinakaugat ng lahat ng korporasyong ito, ang pondong ginagamit
para bilhin ang mga shares. Mukhang nanggagaling sa isang bagong kumpanya na nakarehistro sa Batangas. Natahimik si Dante. Batangas. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Ang lupang inagaw niya, ang pamilyang sinira niya, ang babaeng itinaboy niya. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na napakatagal na niyang iwinaksi bilang imposible. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Hindi maaari. Ang gabi sa Montenegro Tower ay tahimik. Ngunit para kay Silvana Rivas, ang katahimikan ay nakakabingi at puno ng panganib. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog mula sa aircon ay tila mga yabag na papalapit. Matapos ang kanilang pagtatalo, si Dante ay naging isang halimaw na hindi niya nakilala. Puno ng hinala, galit, at paranoia. Alam ni Silvana na ang barkong sinasakyan niya ay unti-unti nang lumulubog at kailangan niyang makahanap ng sarili niyang salbabida bago siya tuluyang malunod kasama nito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng opisina ni Dante. Gabi na at wala ng tao. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng malaking bintana. Mabilis siyang naglakad patungo sa mesa ni Dante. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang laptop ni Dante. Bilang matagal nitong partner, alam niya ang lahat ng password. Kasinungalingan, naisip niya, kahit ang password nito ay isang paalala ng pagkatao nito. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na USB flash drive sa gilid ng laptop. Lumitaw sa screen ang mga folder. Project Horizon, Costa Esmeralda Phase 3 Projections, Confidential Investor Data. Ito ang mga pinakatatagong sekreto ng Montenegro Holdings. Ang mga plano na magliligtas sana sa kumpanya sa bingit ng pagbagsak. Ito rin ang kanyang tiket palabas. Patawarin mo ako, Dante. Ngunit kailangan kong iligtas ang aking sarili. Gagawin mo rin naman ito kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Bulong niya sa sarili. Nagsimulang kumopya ang mga file. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Sa wakas, natapos ito. Mabilis niyang tinanggal ang USB, isinara ang laptop, at inayos ang lahat na para bang walang nangyari. Habang papalabas siya ng opisina, hindi niya napigilan ang lumingon. Ang opisinang ito, na dati simbolo ng kapangyarihan at ambisyon, ngayoy tila isang malaking puntod na lang. Kinabukasan, habang pinapakain ni Liwayway si Tala ng almusal sa kanilang maliit na apartment, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number, ngunit alam niya kung kanino ito galing. "Attorney," sagot niya. "Liwayway, may magandang balita ako," sabi ni Attorney De La Vega sa kabilang linya. Ang ating source sa loob ng kumpanya ng pinakamalaking katunggali ni Dante ay nagkumpirma. Mayroon daw silang natanggap na regalo kagabi. Natahimik si Liwayway. Hinintay ang kasunod. Si Silvana Rivas. Pagpapatuloy ng abogado. Ibinenta niya ang lahat ng confidential data ng Montenegro Holdings kapalit ng isang mataas na posisyon at isang malaking signing bonus kapag tuluyan ng bumagsak si Dante. Ang ebidensya ay nasa atin na. Isang salita mo lang at pwede na nating ilabas ito para lalong idiin si Dante. Isang saglit na katahimikan.
Napatingin si Liwayway kay Tala na masayang ngumuhuya ng kanyang pandesal. Walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari. Ang dating Liwayway ay marahil magagalak sa balitang ito. Isang patunay na ang mga taong masama ay sinisira rin ang isa't isa. Ngunit ang bagong Liwayway ay isang estratehista. "Hayaan natin siya, attorney," kalmado niyang sabi. "Sigurado ka?" Nagtatakang tanong ng abogado. "Opo," sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag. Ang pagtataksil na iyan ay mas masakit kung si Dante mismo ang makakatuklas nito sa panahong akala niya ay kailangan niya si Silvana. Hayaan nating ang ahas sa loob ng pamamahay niya ang unang tumuklaw sa kanya. Mas epektibo ang lason kung hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. May paghanga sa boses ni Attorney De La Vega nang ito'y sumagot. "Naiintindihan ko. Isang napakatalinong hakbang." Pagkatapos ng tawag, naupo si Liwayway sa tabi ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito, ang lahat ng ito. Ang panganib, ang mga plano, ang paghihintay, ay para sa kinabukasan ng batang ito. Gabi na, at mahimbing nang natutulog si Tala. Nakatayo si Liwayway sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad na dati tila napakalayo sa kanya. Ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga bituin na abot kamay na niya. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. "Attorney, may isa pa akong pakiusap," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Ano iyon, Liwayway?" "Ang Montenegro Holdings ay magdaraos ng kanilang 20th anniversary gala sa susunod na linggo. Gusto kong padalhan ninyo ng isang imbitasyon ang isang tao para sa akin. Isang VIP invitation." "Sino ang taong ito?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. "Ang aking ina, si Corazon Imperial." "At ano ang gusto mong ilagay sa mensahe?" tanong ng abogado. Tumingin si Liwayway sa kawalan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Isulat ninyo ito. Halina't panoorin ang iyong pinakamamahal na manugang habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay." Gabi bago ang engrandeng selebrasyon ng ika-20 anibersaryo ng Montenegro Holdings, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa penthouse ni Dante Montenegro. Ang bagyo ng masamang balita at bumabagsak na halaga ng COFIO ay tila humupa na. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon at ilang desperadong hakbang, nakakuha siya ng isang malaking emergency loan mula sa isang bangko sa Hong Kong. Pansamantala, nailigtas niya ang kumpanya. Nakatayo si Dante sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling brandy, tinitingnan ang kumikinang na syudad sa ibaba. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang aninong mamumuhunan na sumubok na sirain siya ay biglang tumahimik. Ang media ay may bago ng pinagkakaabalahan. Para sa kanya, tapos na ang laban. Nanalo na naman siya. Gagamitin ko ang gala bukas. Sabi niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng bumabalik na kayabangan. Ipapakita ko sa kanilang lahat na ang Montenegro Holdings ay hindi matitinag. Na ako, si Dante Montenegro, ay hindi kayang pabagsakin ng kahit sino man. Pumasok si Silvana sa silid. Suot ang isang sutlang roba. Lumapit ito at yumakap mula sa kanyang likuran. "Everything will be fine, right, love?" Malambing nitong tanong. "Better than fine," sagot ni Dante habang hinahawakan ang kamay nito. "Bukas ng gabi babangon tayo at pagkatapos nito,
Hahanapin ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at sisiguraduhin kong magbabayad siya. Wala siyang kaalam-alam na ang ahas na kanyang hinahanap ay ang mismong babaeng nakayakap sa kanya at ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Para sa kanya, ang katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Hindi niya alam na ito ang katahimikan bago ang pagsabog sa kabilang dako ng lungsod. Sa isang maliit na apartment, ibang klase ng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Liwayway sa harap ng isang salamin na may gasgas. Ngunit ang kanyang refleksyon ay hindi na ang babaeng pagod at sugatan. Ang nakikita niya ay isang babaeng may determinasyon sa mga mata. Isang babaeng handa na para sa digmaan. Nakasuot siya ng isang simple ngunit napakagandang itim na evening gown. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan. Nagpapakita ng isang figura na hinubog ng paghihirap at pinalakas ng pagmamahal. Hindi ito marangya, ngunit ito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ito ang kanyang baluti. "Wow, Mama!" Napalingon si Liwayway. Nakatayo sa pintuan ng kwarto si Tala. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. "You look like a queen," ngumiti si Liwayway, isang tunay at malambot na ngiti na para lamang kay Tala. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. "Salamat, anak ko," sabi niya. Habang inaayos ang buhok nito, "Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa ating dalawa, para hindi mo na kailanman maranasan ang hirap na dinanas ko." Niyakap siya ni Tala ng mahigpit. "I love you, Mama. I love you more than anything, aking munting Tala," sagot ni Liwayway, habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Nang makatulog na si Tala, muling kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney De La Vega. "Handa na ang lahat, Liwayway," bungad ng abogado. "Ang proxy votes ay na-secure na. Ang mga dokumento ay handa ng isumite. As of this afternoon, you officially own 51% of Montenegro Holdings." Huminga ng malalim si Liwayway. "Ito na. Walang atrasan." "Salamat po sa lahat, attorney," sabi niya. "Bukas ng gabi, magbabago ang lahat," paalala ng abogado. "Handa ka na ba?" "Pinanganak po yata ako para sa gabing ito," sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag, na parang bakal. Bumalik si Dante sa kanyang sala. Iniinom ang huling patak ng kanyang brandy. Pakiramdam niya ay nasa tuktok na naman siya ng mundo. Walang makakagupo sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Si Marco, ang kanyang tauhan. "Boss, may nalaman na ako," sabi ng boses sa kabilang linya. Tila ito nag-aatubili. "Ano yon, Marco?" "Bilisan mo," naiinip na sabi ni Dante. "Boss, nalaman ko na kung sino ang bumili ng mga shares. Ang pangalan sa rehistro." Huminto saglit si Marco. Tila hindi makapaniwala sa kanyang sasabihin. "Ang pangalan ay Liwayway Alcantara." Ang mga salita ay tumama kay Dante na parang isang bala. Liwayway Alcantara. Nabitiwan niya ang baso. Ang tunog ng nababasag na kristal sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng kanyang perpektong mundo. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak, ng mamahaling pabango at ng tunog ng mahihinang tawanan mula sa mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas.
Ang lahat ay naroon para ipagdiwang ang 20 taon ng Montenegro Holdings. Isang gabi ng tagumpay, kapangyarihan, at pagkukunwari. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Dante Montenegro sa entablado, suot ang isang perpektong tuxedo. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, ang kanyang mga mata ay mailap. Palipat-lipat, hinahanap ang isang multo. Mula pa nang matanggap niya ang tawag kagabi, ang kanyang mundo ay gumuho sa loob. Liwayway. Paano? Ladies and gentlemen, distinguished guests, my friends. Panimula niya sa mikropono, ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Tonight, we celebrate not just a milestone but a testament to our resilience. May mga pagsubok, may mga unos na dumaan, but as you can see, Montenegro Holdings remains stronger than ever. Pumalakpak ang mga tao. Si Silvana, na nakatayo sa unang hilera, ay buong paghangang nakatingin sa kanya, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ng lalaki. Sa isang sulok, nakaupo si Corazon Imperial, ang ina ni Liwayway. Ang muka ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang manugang na nagpapanatili sa kanyang marangyang pamumuhay. Habang nagsasalita si Dante tungkol sa kinabukasan at pag-unlad, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa malaking pinto sa likuran ng ballroom. Dahan-dahan itong bumukas at doon tumambad siya. Hindi ito ang Liwayway na naalala ng lahat, ang simpleng asawa na laging nasa anino ni Dante. Ang babaeng pumasok ay tila ibang tao. Nakasuot ng itim na gown na bumagay sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante, at ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat tingin niya ay may kahulugan. Tumigil ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Sino ang babaeng ito na naglakas loob na agawin ang atensyon mula sa hari ng gabi? Napatigil si Dante sa pagsasalita. Ang mikropono ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Ang multo. Ang multo mula sa kanyang nakaraan ay nagkatawang tao at nasa harap na niya ngayon. At mas nakakatakot ito kaysa sa kanyang inaakala. Si Corazon ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Silvana ay napakunot ang noo. Sinusubukang alamin kung sino ang misteryosang babae na tila may mahika na nagpatigil sa buong silid. Nagpatuloy sa paglakad si Liwayway. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang ritmikong tunog sa marmol na sahig. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao, kay Dante. Nang makarating siya sa harap ng entablado, nagsimulang bumalik ang galit sa sistema ni Dante, tinatabunan ang kanyang takot. Sino siya para sirain ang gabi niya? "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat dahil sa mikropono. "Guards! Ilabas ang babaeng yan!" Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security guard, isang kalmadong boses ang pumigil sa kanila. "Huwag ninyo siyang gagalawin!" Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Umaakyat sa entablado si Attorney Solomon de la Vega, may hawak na isang folder. Ngumiti si Liwayway, isang malamig at matalim na ngiti na hindi pa nakikita ni Dante kailanman. "Nandito ako para sa dapat ay sa akin, Dante," sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig nila.
Wala kang pag-aari dito, ganti ni Dante. Diyan ka nagkakamali, Mr. Montenegro, sabi ni Attorney de la Vega nang makarating ito sa tabi ni Dante at kinuha ang isa pang mikropono. Paumanhin po sa abala, mga ginang at ginoo. Panimula ng abogado, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Ngunit mayroon po kaming isang napakahalagang anunsyo. Sa nagdaang mga linggo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagmamay-ari ng mga shares ng Montenegro Holdings. Huminga ng malalim si Dante. Alam na kung ano ang kasunod. Ito na ang katapusan. At ikinagagalak kong ipaalam sa inyong lahat. Pagpapatuloy ng abogado, habang tumitingin sa buong audience, na ang bagong majority shareholder na nagmamay-ari ng 51% ng kumpanyang ito. Humarap ang abogado kay Liwayway, na ngayon ay umaakyat na rin sa entablado at inilahad ang kanyang kamay. Ay walang iba kundi ang babaeng nasa harap ninyo ngayon. Ang bagong chairman ng board ng Montenegro Holdings, Miss Liwayway Alcantara. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong ballroom. Si Silvana ay napahawak sa kanyang bibig. Si Corazon ay tila nawalan ng kulay. At si Dante ay nakatitig lang kay Liwayway. Ang babaeng minsan niyang itinapon sa gitna ng unos, na ngayoy bumalik para angkinin ang kanyang kaharian. Kinuha ni Liwayway ang mikropono mula sa kamay ni Dante. Ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdikit. Isang dampi na tila bilyon-bilyong boltahe ng kuryente ang dala. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang dating asawa, mga matang puno ng pagkabigla at pagkatalo. At ngayon, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid, malinaw at matatag, para sa aking unang anunsyo bilang bagong chairman. Nakatayo si Liwayway sa entablado, hawak ang mikropono. Ang katahimikan ng buong ballroom ay nasa kanyang mga kamay. Ang lahat ay naghihintay. Pigil ang hininga sa kanyang susunod na sasabihin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante, mga matang puno ng pagkalito, galit, at pagtanggi sa katotohanan. Ang aking unang anunsyo bilang bagong chairman, pag-uulit ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang magpayanig ng mga haligi ng gusali, ay para kay Mr. Dante Montenegro. Isang saglit na katahimikan. Sa loob ng maraming taon, pinamunuan mo ang kumpanyang ito gamit ang takot at kasinungalingan. Nagpayaman ka sa pamamagitan ng paninira sa buhay ng ibang tao. Ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim na tumutusok sa dibdib ni Dante. Ngunit ang panahon ng iyong pamumuno ay tapos na. Huminga siya ng malalim. Effective immediately, you are hereby terminated as CEO of this company. Sa bisa nito, ngayon din, ikaw ay tinatanggal na sa iyong posisyon bilang CEO ng kumpanyang ito. Hindi mo magagawa sa akin to, sigaw ni Dante. Sa wakas ay nakahanap ng boses, ngunit ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon, hindi ng kapangyarihan. Ako ang nagtayo nito. Akin ito. Dati, simpleng sagot ni Liwayway. Security, please escort Mr. Montenegro out of the premises. Dalawang malaking security guard ang mabilis na umakyat sa entablado. Hinawakan nila si Dante sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang nagawa. Ang dating hari ay kinaladkad palabas ng kanyang sariling palasyo sa harap ng daan-daang taong minsan ay humanga at natakot sa kanya. Ang kanyang pagmumura at mga banta
ay umaling-awngaw sa ballroom bago siya tuluyang mawala sa paningin. Ang natira na lamang ay ang kahihiyan. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay lumipat. Hinahanap ang isa pang muka sa gitna ng mga manunood. Nakita niya si Silvana Rivas, na dahan-dahang umaatras, sinusubukang magtago sa likod ng ibang mga bisita. At para naman sa aking pangalawang anunsyo, sabi ni Liwayway, habang isinesenyas ang isang technician sa likod. Alam nating lahat na sa isang negosyo, ang tiwala ay napakahalaga. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang magtataksil sa iyo? Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang unang lumabas ay isang screenshot ng isang email. Isang email mula sa personal na account ni Silvana, ipinadala sa CEO ng pinakamalaking katunggali ni Dante. Nakasaad dito ang isang alok, "I can give you all of Montenegro's future plans." Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Mga record ng file transfers na naganap sa gabi mula sa opisina ni Dante, mga kopya ng mga blueprint ng mga proyektong hindi pa nailulunsad, mga listahan ng mga confidential investor. Nanlamig ang buong katawan ni Silvana. Ang maskara ng kanyang pagiging sopistikada ay nabasag at ang lumabas ay ang mukha ng isang desperadong taksil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng pagkutya at pagkamuhi. Wala na siyang nagawa, kundi ang tumalikod at tumakbo palabas ng ballroom. Ang kanyang pagtakbo ay hindi na elegante, kundi parang isang daga na tumatakas mula sa nasusunog na gusali. Sa wakas, ang mga mata ni Liwayway ay tumuon sa huling tao, ang kanyang ina. Si Corazon Imperial ay nakaupo pa rin sa kanyang silya, tila naging bato. Ang mukha ay maputla. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong silid. Bumaba si Liwayway sa entablado. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. At ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa kanya na parang tubig. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang presensya ay sapat na. Nang makarating siya sa harap ng kanyang ina, walang nagsalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-usap. Mga matang puno ng 5 taon ng sakit, pangungulila, at pagtataksil. "Inay," bulong ni Liwayway, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Para lamang sa kanilang dalawa. "Sa gabing kailangan ko kayo. Sa gabing isinilang ko ang inyong apo ng mag-isa. Nasaan kayo?" Hindi makasagot si Corazon. Tanging mga luha ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Pinili ninyo ang yaman kaysa sa sarili ninyong anak, inay." Pagpapatuloy ni Liwayway, ang bawat salita ay isang hatol. "Pinili ninyo ang komportableng buhay na bigay ng lalaking iyon. Ngayon," tumingin si Liwayway sa paligid, sa gulo na nilikha niya. "Wala na kayong pareho." Tumalikod si Liwayway, iniwan ang kanyang ina na humahagulgol sa gitna ng karangyaan na ngayoy wala ng halaga. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, isang malakas na sigaw ang humabol sa kanya mula sa labas. Si Dante, na nakikipagpumiglas pa rin sa mga gwardya. "Hindi pa tayo tapos, Liwayway. Naririnig mo ba ako? Hindi dito nagtatapos ang lahat. Sisirain kita. Papatayin kita." Ngunit hindi lumingon si Liwayway. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo siya.
Ilang buwan ang lumipas. Ang dating Montenegro Tower na minsay naging simbolo ng kasakiman at kayabangan ay may bago ng pangalan sa itaas nito. Nakasulat sa mga letrang kumikinang sa ilalim ng araw. Bukang Liwayway Development Corp. Sa loob ng dating opisina ni Dante, na ngayoy mas maliwanag at mas simple na, pinamumunuan ni Liwayway ang isang board meeting. Ang mga miyembro ng bagong board ay hindi na ang mga matatandang lalaking takot kay Dante, kundi isang grupo ng mga eksperto, mga arkitekto, environmentalist, at community leader. Ang ating layunin ay hindi lamang ang kumita. Paliwanag ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Ang layunin natin ay magtayo ng isang komunidad na may integridad. Isang proyektong hindi lamang magpapayaman sa atin, kundi mag-aangat din sa buhay ng mga tao sa Batangas. Sustainability, ethics, and community development. Ito ang mga haligi ng bagong kumpanyang ito. May paghanga at respeto sa mga mata ng mga taong nakikinig sa kanya. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi lang isang chairman. Isa siyang leader na may puso at may pananaw. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Liwayway sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga blueprint ng itatayong wellness resort, ay may isang sulat na dumating noong 1 linggo pa. Galing ito sa isang probinsya sa Visayas. Galing ito sa kanyang ina. Kinuha niya ito at binasa muli. Ang mga salita ni Corazon ay puno ng pagsisisi, ng mga paliwanag, ng paghingi ng tawad. Isang kwento ng babaeng natakot bumalik sa kahirapan, kaya't kumapit kahit sa kasamaan. Humihingi ito ng pangalawang pagkakataon. Hindi napaluha si Liwayway. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa at isang tahimik na pagtanggap sa katotohanan. Maingat niyang itinupi ang sulat at inilagay sa loob ng isang drawer. Hindi niya ito itinapon. Hindi rin niya ito sinagot. Siguro, balang araw, ngunit hindi pa ngayon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at sa ngayon, ang kailangan niya ay kapayapaan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, magkahawak kamay na naglalakad. Sina Liwayway at Tala sa dalampasigan ng Bukang Liwayway sa Batangas. Ang parehong lugar na pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit ay siya na ngayong simbolo ng kanyang tagumpay. Ang hangin ay sariwa at ang amoy ng alat ng dagat ay nagbibigay ng kapanatagan. Mama, gawa po tayo ng castle. Masayang sabi ni Tala. Bitbit ang isang maliit na balde at pala. Naupo sila sa buhanginan. Habang ang kalangitan sa silangan ay unti-unting nagiging kulay kahel. Nagsimula silang magtayo ng isang munting palasyo mula sa basang buhangin. Walang ingay. Walang gulo. Tanging ang marahang hampas ng mga alon at ang masayang tawanan ni Tala. Ito ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ang kapayapaan na matagal niyang inasam. Tumingala si Tala kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa unang sinag ng araw. Mama, atin na po ba to lahat? Tanong nito, ang munting kamay ay nakaturo sa malawak na karagatan, sa buhanginan, at sa lupang nasa kanilang likuran. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiting buo, walang bahid ng pait, at puno ng purong pagmamahal. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit.
habang tinitingnan ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Isang bagong araw, isang bagong simula. Oo anak, bulong niya sa buhok ng bata. Atin to. Hinigpitan niya ang kanyang yakap, isang pangako sa kanyang sarili at sa munting anghel sa kanyang mga bisig. At sisiguraduhin kong walang sino man ang makakakuha nito mula sa atin, kailanman.